Efeso chapter 2 verse 8 and 9, dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi dahil ito sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So alam nyo mga kapatid, sa panahon ngayon, pag ako ay pumupunta sa mga patay, sa mga nakaburol, marami ako naririnig sa mga tao na ang bait niyang taong yan, walang inaagrabyadong tao, sa langit ang punta niya. So ganun ang kaisipan ng tao, para ikaw ay mapunta ng langit, kailangan mong gumawa ng mabuting gawa. Pero hindi no? So merong requirements sa Biblia para ikaw ay talagang makarating sa langit, hindi sa paraan ng mabubuting gawa. Although nandun na yun, kapag ikaw ay na kay Kristo, talagang nagmamanifest yung kabutihan. Pero hindi yung mabubuting gawa hindi yun yung magiging dahilan kung bakit tayo pupunta ng langit. Kasi may sinabi sa Biblia na meron tayong kailangang gawin para makapunta tayo at makarating sa langit. John 3:16, ang sino man sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi pa sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Hesus lang. Hindi sa kung ano-anong santo, hindi kay San Pablo, hindi kay San Pedro, hindi kay San Sebastian, hindi kay San Agustin. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, kapag ikaw ay na kay Kristo, siyempre, yung output nun, yung ating mga ginagawa, paong mabubuti. Pero hindi tayo inililigtas dahil sa mabubuting gawa natin. Kaya tayo naliligtas dahil sa pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Amen po ba?